Ako, si Maya, 21 anyos. Isang estudyante ng Fine Arts sa isang universidad sa Cebu. Ang buhay ko noon ay simple lang. Mga canvas na kailangan kong tapusin. Mga kaibigan kong kasama sa pag-inom ng kape hanggang madaling araw. At ang pangarap na makilala bilang isang pintor. Ang takot para sa akin ay ang mga deadline at mga terror proof. Hindi ko alam na may mas malalim at mas madilim na klase ng takot. Nagsimula ang lahat sa isang balita. Isang balitang mabilis kumalat sa social media at sa mga balita sa TV. Si Ang Manunulat, isang kilabot na serial killer, ay nakatakas mula sa bilibid. 10 taon na siyang nakakulong. Ang tawag sa kanya ay Ang Manunulat dahil sa kanyang modus operandi. Pagkatapos niyang patayin ang kanyang mga biktima, iniiwan niya sa tabi ng katawan ng isang piraso ng papel na may nakasulat na isang taludtod ng isang tula. Mga tulang malalalim, makaluma at nakakakilabot. Nagkaroon ng takot sa buong siyudad. Lahat ay nag-iingat. Kami sa boarding house ay may curfew na. Pero para sa akin, ang balitang iyon ay parang isang kwento lang sa pelikula. Malayo, hindi totoo. Isang gabi, pag-uumi ko mula sa library, may nakita akong isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng pinto ng aking kwarto. Akala ko ay mensahe lang mula sa landlady. Pero nang buksan ko ito, isang salita lang ang nakasulat sa kakaibang estilo ng pagkakasulat na parang mga lumang titik. Hihintayin. Hindi ko naintindihan. Inisip ko, baka isa sa mga kaibigan ko ang nagbibiro. Itinapon ko ang papel at hindi na pinansin. Pero ang salitang iyon at ang imahe ng sulat kamay na iyon ay hindi na nawala sa isip ko. Ito pala ang unang patak ng intent sa isang blankong papel. Ang papel na iyon ay ang buhay ko. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang unang biktima ni Ang Manunulat mula nang siya'y makatakas. Isang babae. Natagpuan sa isang eskinita malapit sa Carbon Market. Ang buong Cebu ay nagimbal. Sa balita, sinabi ng pulis na may naiiwan na namang isang taludtod sa tabi ng biktima. Dahil sa takot na kumalat, hindi nila isinapubliko ang buong tula. Pero naglabas sila ng isang linya para bigyan ng babala ang mga tao. Nakaupo ako sa sala ng boarding house. Nanonood ng TV kasama ang iba pang mga boarders. Nang ipinakita ng reporter ang linya, halos tumigil ang paghinga ko. Sa ilalim ng buwang papel, ang tinta ay hihintayin. Ang salitang iyon, hihintayin. Ang estilo ng pagkakasulat sa screen ay eksakto sa nakita ko sa papel na isiniksik sa ilalim ng aking pintuan. Ang mga kaibigan ko sa boarding house ay nagsisigawan sa takot dahil sa balita. Hindi ako makapagsalita. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking buong katawan. Grabe, coincidence, sabi ng isa kong kasama. Baka may nagtrip lang sa'yo, Maya. Gusto kong maniwala. Gusto kong isipin na nagkataon lang. Pero paano? Paano nangyari na ang eksaktong salita at sulat kamay ay napunta sa aking pintuan bago pa man natagpuan ang biktima? Sinubukan kong kumalma.
Baka may nakakita sa akin sa library. Baka may nakakaalam na mahilig ako sa mga tula. Baka isa lang itong masamang biro. Pero sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa aking pinto na para bang anumang oras ay may isa na namang piraso ng papel na dahan-dahang isisiksik sa ilalim nito. Ang katahimikan ng gabi ay napuno ng isang tanong na paulit-ulit na umuulit sa aking isipan. Bakit ako? Nagsimula ang pakiramdam na palagi akong pinapanood. Sa klase, habang nagpipinta ako, nararamdaman ko ang isang titig mula sa bintana. Sa library, habang nagbabasa ako, nararamdaman ko ang isang anino sa ilikod ng mga istante ng libro. Pero sa tuwing lilingon ako, wala namang tao. O baka mayroon pero nagkukunwaring may ibang ginagawa. Ang hirap tukuyin. Ang pakiramdam na iyon ay parang isang kamay na nakapatong sa iyong balikat. Pero kapag tiningnan mo, wala naman. Pagkatapos, nagsimula ang amoy. Ang amoy ng ilang-ilang. Isang matamis at nakakahilong amoy na kadalasang ginagamit sa mga funeral parlor o sa mga simenteryo. Nararamdaman ko ang amoy na ito sa mga lugar na imposible. Sa loob ng jeepney, sa classroom na may aircon, sa kwarto ko sa boarding house. Kapag nararamdaman ko ang amoy, kasunod nito ang pakiramdam na pinapanood ako. Isang beses, habang pauwi ako, nakita ko siya. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na aandap-andap, may isang lalaking nakatayo. Payat, mahaba ang buhok, nakasuot ng madilim na jacket. Hindi ko makita ang kanyang muka, pero alam kong sa akin siya nakatingin. Ang paraan ng kanyang pagtayo ay kalmado pero may dalang panganib. Tumagal lang ito ng ilang segundo. Nang dumaan ng isang sasakyan at nawala ito sa aking paningin, nawala na rin siya. Sinabi ko ito sa mga kaibigan ko. Sinabi ko sa landlady. Sinabi ko sa gwardya ng universidad. Ang sagot nila ay pare-pareho. Praning ka lang, Maya. Dahil yan sa balita. Stress lang yan. Mag-ingat ka na lang. Pero paano ko ipapaliwanag ang amoy ng ilang-ilang? Paano ko ipapaliwanag ang pakiramdam na kahit nasa loob ako ng banyo at nakalak ang pinto, may isang pares ng mga mata na nakatitig sa akin mula sa kabilang panig? Ang takot ay hindi na lang dahil sa isang serial killer. Ang takot ay naging personal. Para bang isang anino na nakakabit sa akin, hinihintay lang ang tamang oras para humakbang papalabas sa liwanag. Isang linggo pagkatapos kong makita ang lalaki sa kalsada, may natagpuan na namang isang biktima. Isang estudyante mula sa kabilang unibersidad pero malapit lang sa amin. Ngayon, ang takot ay hindi na lang isang bulong, isa na itong sigaw na gumigising sa buong siyudad. Hindi ko na kaya. Sa gitna ng gabi, tinawagan ko ang nanay ko sa probinsya. Umiiyak ako sa telepono. Ikinuwento ko ang lahat, ang papel sa ilalim ng pinto, ang taludtod sa balita, ang amoy, ang lalaking palaging nakatingin. Sa kabilang linya, narinig ko ang biglang pagtigil ng paghinga ni nanay
ang kanyang masayang boses ay biglang naging malamig at puno ng takot. "Maya, anong salita ang nakasulat sa papel?" tanong niya sa nanginginig na boses. "Hindi ko na po matandaan, Nay. Parang lumang Tagalog. Hihintayin? Parang ganon." Isang mahabang katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso. "Umuwi ka," sabi ni Nanay sa isang boses na halos pabulong na. "Umuwi ka dito sa probinsya, ngayon din. Mag-empake ka. Bukas sumakay ka ng unang biyahe ng bus. Huwag kang magsasabi kahit kanino kung saan ka pupunta." "Pero Nay, ang klase ko, ang mga proyekto ko. Wala akong pakialam sa klase mo," sigaw niya, at ngayon ko lang siya narinig magtaas ng boses ng ganoon. "Gawin mo ang sinabi ko, Maya. Umuwi ka." Bago niya ibaba ang telepono, may isa pa siyang sinabi. Isang pangalan na binulong niya, parang isang sumpa. "Iwasan mo ang sino mang may apelyidong Altaros. Lumayo ka sa kanila." Altaros? Saan ko narinig ang pangalang iyon? Pagkatapos, naalala ko. Iyon ang apelyido ng aking lola sa tuhod. Ang pamilya ng lola ng nanay ko. Isang pamilyang matagal nang itinakwil at kinalimutan ng aming angkan. Ang bahay namin sa probinsya ay nasa paanan ng isang bundok sa Cebu, malayo sa kabihasnan. Ito ang bahay kung saan lumaki si Nanay, ang bahay ng lola ko. Pagdating ko, sinalubong ako ng isang yakap na puno ng takot. Sa gabing iyon, sa aming lumang kusina na pinapailawan ng isang mahinang bumbilya, ikinwento ni Nanay ang lahat. Ang kwentong pilit niyang ibinaon sa limot. Ang pamilya raw namin, ang mga Kastilyo at ang pamilya Altaros ay may matagal ng alitan. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ang aming ninuno, si Don Hilario Castillo, ay isang mayamang hasyendero. Ang ninuno ng mga Altaros, si Ka Isko, ay isang kilalang mangkukulam. Nagkaroon daw ng isang malaking away sa lupa. Ginamit ni Don Hilario ang kanyang kapangyarihan at pera para makuha ang lupain ng mga Altaros at ipahiya sila sa buong bayan. Bago namatay si Ka Isko, isinumpa raw niya ang dugo ng mga Kastilyo. Pero hindi ito isang ordinaryong sumpa. Hindi ito sakit o kamalasan. Ito ay isang utang. Isang utang na sisingilin pagkatapos ng maraming henerasyon. Ang sabi raw niya, dugo ang kinuha ninyo sa amin, kaya dugo rin ang ibabalik. Ngunit ang tinta ng aming galit ay muling isusulat ang kasaysayan sa balat ng inyong kahulihan. Si Feridon, ang manunulat, ay ang huling direktang descendant ng mga Altaros. Hindi siya basta-basta pumapatay, Maya, sabi ni Nanay habang naninginig ang kanyang mga kamay. Nagsasagawa siya ng isang ritual, isang uri ng napakalakas na kulam. Ang bawat biktima, ang bawat taludtod na iniiwan niya ay isang sangkap sa kanyang ritual. Pero bakit? Anong kailangan niya sa akin? Tanong ko. Tumingin si Nanay sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot.
Dahil ayon sa sumpa, para makumpleto ang ritual at maibalik ang kapangyarihan ng kanilang lahi, kailangan nila ng isang huling sangkap, isang lalagyan, isang katawan mula sa dugo ng mga kastilyo na may tanda. At ikaw anak, ikaw ang may tanda na iyon. Hindi ko naintindihan. Anong tanda? Ipinakita sa akin ni nanay ang isang lumang larawan. Ang larawan ng lola ko. At sa kanyang pulso, may isang maliit na balat na hugis gasuklay na buwan. Ang eksaktong balat na meron din ako sa aking pulso mula pa noong ipinanganak ako. Akala ko ang pag-uuwi sa probinsya ang magbibigay sa akin ng kaligtasan. Nagkamali ako. Dinala ko lang ang panganib sa mismong tahanan namin. Ipinakita sa akin ni nanay ang isang maliit na silid sa likod ng aming bahay na palaging nakakandado noong bata pa ako. Ang silid ni Lola Elena. Ang lola ni nanay. Akala ko bodega lang ito. Pero nang buksan niya ang pinto, hindi amoy alikabok ang sumalubong sa amin, kundi amoy ng mga pinatuyong dahon, ng insenso at ng takot. Hindi ito bodega. Isa itong altar. Pero hindi ito altar para sa mga santo. Sa paligid ng silid, may mga nakasabit na bungkos ng iba't ibang halaman, makaiya, tanglad, dahon ng bayabas, may mga garapon ng asin at abo. At sa gitna, sa ibabaw ng isang maliit na mesang gawa sa kamagong, may isang lumang libro na nakabalot sa balat ng hayop. Akala ko, si Lola Elena ay hindi ordinaryong tao. Paliwanag ni nanay. Alam niya ang tungkol sa sumpa. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pag-aaral kung paano ito lalabanan. Ang silid na ito ang kanyang sandata. Binuksan ni nanay ang libro. Ang mga pahina nito ay dilaw na at marupok. Nakasulat dito sa lumang Tagalog ang tungkol sa kulam ng mga altaros. Nakadetalye dito ang bawat hakbang ng ritual ni ang manunulat. Ang bawat biktima ay hindi random. Sila ay kumakatawan sa mga elemento, lupa, hangin, apoy at tubig. Ang bawat taludtod na iniiwan niya ay isang berso sa isang malagim na panalangin para gisingin ang isang makapangyarihang entidad. At sa huling pahina, nakasulat ang tungkol sa huling sangkap. Ang lalagyan. Ang babae mula sa dugo ng kastilyo na may tanda ng buwan. Ako! Kailangan kanyang makuha ng buhay maya. Sabi ni nanay ang boses niya ay basag na. Kapag nakumpleto na niya ang ritual sa 4 na elemento, ikaw na ang susunod niyang hahanapin. Para tapusin ang kulam, kailangan niyang isulat ang huling taludtod gamit ang iyong dugo sa iyong balat. Napasuka ako. Ang mga biktima sa Cebu ay hindi lang mga biktima. Sila ang mga unang talata sa isang tulang isinulat para sa akin. At ako ang magiging huling linya. Dumating ang isang malakas na bagyo. Ang uri ng bagyo na nagdadala ng hangin na parang gustong sirain ang mundo at ulan na parang mga pako na bumabagsak mula sa langit. Nawalan kami ng kuryente
Ang tanging liwanag namin ay ang ilang kandila na sinindihan ni nanay sa paligid ng bahay. Sa labas, ang mga aso ay hindi na tumatahol. Isang nakakabinging katahimikan ng pumalit, mas nakakatakot ba kaysa sa kanilang mga alulong. Nandito na siya, bulong ni nanay. Ang kanyang muka ay maputla sa liwanag ng kandila. Sa bawat kulog ang buong bahay ay nanginginig. At sa bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan, ang aming sala ay panandaliang nagliliwanag. Sa isa sa mga pagkidlat na iyon, nakita namin siya. Nakatayo siya sa labas ng aming bakod, sa mismong hangganan ng linyang asin na ikinalat ni nanay kaninang hapon. Si ang manunulat, payat, basa sa ulan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakadikit sa kanyang muka. At ang kanyang mga mata, sa panandali ang liwanag ng kidlat, nakita kong nagliliyab ang mga ito. Isang liwanag na puno ng panatisismo at isang layuning hindi sa mundong ito. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya sumusubok na pumasok. Nakatayo lang siya roon sa gitna ng bagyo at nakatitig sa aming bintana. Nakatitig sa akin, para bang isa siyang mga ngaso na matiyagang naghihintay sa kanyang biktima na gumawa ng isang pagkakamali. Tumayo si nanay at nagsimulang magdasal ng malakas sa lumang dialekto, ang mga salitang kinuha niya mula sa libro ni Lola Elena. Ako naman ay nakatayo lang sa likod niya, nanginginig, hindi maalis ang aking tingin sa lalaki sa labas. Sa isa pang pagkidlat, itinaas niya ang kanyang kamay. May hawak siyang bagay, isang lumang panulat, at sa kabilang kamay, isang maliit na kutsilyo. Ngumiti siya, at kahit sa gitna ng ugong ng bagyo, narinig ko ang kanyang boses sa aking isipan, malinaw na parang isang bulong sa aking tainga. Ang huling taludtod ay isusulat sa laman. Ang tinta ay handa na. Ang kaligtasan na inakala kong makukuha ko sa probinsya ay naging isang mas malalang uri ng kulungan. Ngayon, alam ko na kung ano ang humahabol sa akin at alam kong alam niya kung nasaan ako. Ang mga palatandaan ay nagsimulang magpakita kahit na sa liblib na lugar namin. Ang amoy ng ilang-ilang na dati sa syudad ko lang naaamoy ay narito na rin. Sa gabi, kapag malakas ang hangin, may dala itong mahinang amoy na iyon na para bang isang pabango mula sa kamatayan. Ang mga asong kalye sa aming lugar na dati tahimik ay nagsimulang mag-along gabi-gabi. Pero ang along nila ay nakatutok lang sa isang direksyon, sa aming bahay. Nagtataasan ang mga balahibo nila, nagngangalit ang mga ngipin at tumatahol sila sa isang bagay na hindi namin nakikita. Isang umaga, nakakita si nanay ng isang maliit na manyika gawa sa pinagtagpi-tagping dayami sa labas ng aming bakod. May isang hibla ng mahabang itim na buhok na nakatali dito. Ang buhok ko. Ang bilog ay sumasara. Bulong ni nanay habang sinusunog niya ang manyika at iwinisik ang abo nito ng asin. Pinalilibutan niya tayo. Sinunod namin ang lahat na nasa libro ni Lola Elena. Naglagay kami ng asin sa bawat bintana at pinto. Nagsabit kami ng mga bungkus ng halamang gamot. Sa gabi walang nagsasalita sa amin. Nakuupo lang kami sa dilim, nakikinig sa along ng mga aso at sa pagsipol ng hangin. Ang bahay namin ay hindi na isang tahanan. Isa na itong kuta na pinalilibutan ng isang hindi nakikitang kaaway. Ang pinakamasama ay ang mga panaginip. Nagsimula akong managinip tungkol sa kanya. Hindi ko nakikita ang mukha niya pero nakikita ko ang kanyang mga kamay. Mga kamay na payat at mahahaba
na may hawak na isang lumang panulat na gawa sa balaibo ng ibon. Sa aking panaginip, isinusulat niya ang mga taludtod sa hangin gamit ang isang tintang kulay dugo. At habang nagsusulat siya, nararamdaman ko ang sakit sa aking balat na para bang doon mismo isinusulat ang bawat letra. Kailangan nating gawin ang ritual, sabi ni nanay. Ang kanyang boses ay desperado pero matatag. Hinila niya ako papunta sa silid ni Lola Elena. Habang ang bagyo ay nagngangalit sa labas at habang alam naming ang halimaw ay naghihintay lang, binuklat ni nanay ang libro sa mga huling pahina nito. Hindi natin siya kayang talunin sa lakas, sabi niya. Ang kulam ay isang kasunduan, isang utang. Ang taming paraan para matapos ito ay ang pagbabayad ng utang. Pero hindi dugo ang kabayaran na nakasulat sa libro, hindi buhay. Ang sumpa ay isinulat gamit ang galit at alaala. Basa ni nanay mula sa libro. Para mabura ang tinta nito, kailangan itong palitan ng isang mas malakas na tinta, ang tinta ng isang kusang loob na sakripisyo. Ang kontra-ritual ay hindi para labanan ang mangkukulam. Ito ay para burahin ang targete mula sa kanyang paningin. Ito ay para putulin ang koneksyon ng dugo na nag-uugnay sa akin sa sumpa. At ang sakripisyo ay isang alaala. Kailangan mong pumili ng isang alaala, Maya, sabi ni nanay habang ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga mata. Ang pinakamahalaga at pinakamasayang alaala sa buong buhay mo. Ang alaalang iyon ang magiging kabayaran. Kailangan mong ibigay ito ng buong puso. Kapag ginawa mo iyon, sa mata ng sumpa, para ka na ring namatay. Hindi ka na niya makikita. Ang pinakamasayang alaala ko? Agad na pumasok sa isip ko ang isang araw sa dalampasigan. Noong bata pa ako, kasama ko si nanay at tatay. Ang araw na iyon, perpekto. Ang tawa ni tatay, ang init ng yakap ni nanay, ang lasa ng maalat na hangin. Iyon ang alaala na pinanghahawakan ko sa mga pinakamadilim na sandali ng aking buhay. At ngayon, kailangan ko itong sisuko. Paano? Tanong ko. Itinuro ni nanay ang blankong pahina sa libro at isang maliit na mangkok na may abo. Iisipin mo ang alaala sa buong puso mo. Pagkatapos, luluha ka. Ang luhang iyon ang magiging tubig. Ihahalo mo sa abo. At ang magiging resulta, iyon ang tinta na gagamitin mo para burahin ang iyong pangalan sa pahinang ito. Sa labas, nadinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa kanya. Nagsisimula na siyang mawalan ng pasyensya. Naramdaman niyang may ginagawa kami. Ang oras ay paubos na. Umupo ako sa sahig sa gitna ng bilog ng asin habang si nanay ay nagbabantay sa pinto. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pumunta ako sa dalampasigang iyon sa aking isipan. Narinig ko ang tawa ni tatay. Naramdaman ko ang buhangin sa aking mga paa. Nalasahan ko ang sorbetes na kinakain namin. Ang bawat detalye, ang bawat kulay, ang bawat tunog. Niyakap ko ang alaalang iyon ng mahigpit. At pagkatapos, dahan-dahan, pinakawalan ko ito. Isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Isang mainit na luha ng paalam. Pumatak ito sa mangkok ng abo. Ginamit ko ang aking daliri para haluin ito na lumilikha ng isang kulay abong tinta. Sa labas, nagsimulang mag-chansi ang manunulat. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kapangyarihan. Ang buong bahay ay nagsimulang manginig. Ginamit ko ang aking daliri na isinawsaw sa abo at luha. Sa blankong pahina ng libro, sinubukan kong isulat ang aking pangalan.
Pero habang ginagawa ko ito, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mga alaala ay nagsimulang maglaho. Ang mukha ni tatay ay naging malabo. Ang tunog ng kanyang tawa ay humina. Ang kulay ng dagat ay naging kulay abo. Ang pakiramdam ng kaligayahan ay napalitan ng isang blangkong puwang. Sa labas, isang nakakabinging sigaw ng pagkabigo at sakit ang narinig namin. Pagkatapos katahimikan. Nang imulat ko ang aking mga mata, tapos na ang bagyo. Ang kandila ay patuloy na nagliliyab. Tumingin ako sa libro. Wala akong naisulat. Ang pahina ay blanko pa rin. Kinaumagahan, narinig namin sa balita. Natagpuan ang bangkay ni Feredon Altaros sa isang bukid, ilang kilometro mula sa aming bahay. Walang sugat, walang bakas ng kahit anong karahasan. Ang sabi ng mga doktor, namatay siya dahil sa isang massive stroke. Sa kanyang tabi, may isang piraso ng papel at isang panulat. Ang huling taludtod ay hindi natapos. Nakaligtas ako, ngunit may isang bahagi sa akin na nawala magpakailanman. Ngayon, kapag sinusubukan kong alahanin ang pinakamasayang araw ng aking buhay, wala akong makita. Isang blangkong pahina lang. Isang puwang kung saan dating nakatira ang kagalakan. Hindi ko alam kung ito ay kaligtasan o isang ibang uri ng kamatayan. Ang sumpa ay hindi nabura. Ito'y binayaran. At sa tuwing nakakakita ako ng isang blangkong papel, hindi ko maiwasang isipin anong mga alaala ang handa nating isakripisyo para lang manatiling buhay.